Yun, welcome back guys sa Nerbits Gaming. So ngayong araw guys, meron tayong unboxing sa kakaunting review ng ating mga bagong products from Shopee para sa ating Nintendo Switch OLED. So tara, unboxan natin. So game mga lods, ito yung ating unahin, si Game Gun for Nintendo Switch. Ayan. So, dalawang piraso siya guys na, ayan, ang kanya itsura. So, ano to guys, for FPS games, first person shooter games, gaya ng mga Crysis, Bulletstorm, Wolfenstein, mga ganyan laro. Ang galing. So, ayun guys, meron siyang butas kung saan makikita mo yung sensor. Ayan, may ilaw. So, assemble natin guys. Gaganyan mo lang dyan. Yan. Maglalak na siya. Yun, tumunog. So, ganyan yung itsura niya guys. Para siyang shotgun ang design niya, no? Yan. Ito yung left Joy-Con, tapos yung isang Joy-Con nasa ibabaw. Ito yung ating next product guys, iPega speaker for our Nintendo Switch. Inside the box guys, meron po siyang kasamang yan, 3.5 to 3.5 na cable connector para sa ating Nintendo Switch. Ayan. Ano to guys? USB to C. Sa itsura niya guys, sa harap, sa ibabaw, tapos yung likod niya. Ayan. Tapos yung pinaka-speaker guys, wala siyang volume adjustment. Di ba, i-adjust mo lang yung pinaka-volume sa switch mo pa rin. So, mas lumakas siya ng mga 50% sa volume ng ating Nintendo Switch. Tapos, maganda kasi dito, yun nga, mas malilis yung battery consumption ng Nintendo Switch using this iPega. Kasi, alam natin guys na malakas yung mag-consume sa battery ng mga speakers. Okay, product natin guys, from Dobe. This is power bank with stand. So, meron siyang kasama guys, syempre, user manual. Dobe pa to, Dobe. Tapos, ito na guys yung ating power bank with stand from Dobe. Ayan, ang kanyang harapan. Ayan yung kanyang side guys. Yung likod niya, ayan. Okay, ganyan. Tapos, so shoot nyo lang siya sa pinaka-port. Ayan siya guys. Yung support, tapos ipipress nyo siya para pumasok sa pinaka-case. Ayan, ganyan. Fit na fit yung pinaka power bank natin with stand sa ating Nintendo Switch. Hindi siya mahuhulog. Next product natin guys, itong from Dobe din. Siya, controller stand. Ayan. Para if ever meron kayong dalawang extra controller or isa, tapos gusto nyo naka-display yung inyong mga controller, ayun. Pwede nyo bilhin to guys. Meron tong guys, black tsaka white na kulay. Okay, so itong kanyang itsura guys. Ayan. Tapos, yung ilalim niya merong pad para hindi siya dumudulas. Actually, pang to guys, pang Xbox talaga to. Pero ito, try na natin sa ating controller kung pwede. So, nakaganyan siya. Ayan. Ganyan lang siya guys para, ayun nga, hindi nakakalat yung ating controller. Next natin guys is Switch OLED case from GameTech. Nagustuhan ko to kasi yung design niya is Splatoon. Ganda ng kulay. So ito yung design sa likod niya guys. Ayan. May plastic pa siya sa loob. Alisin natin yung plastic. Medyo malagkit sa tumitikit. Ito na siya guys. Ang ganda. Ang ganda ng likod niya. Tapos yung harap niya guys, ayan. Tapos yung likod niya guys, na-stand pa rin. Kasi merong ibang case na hindi na nabubuksan yung pinaka-stand. So ito, maganda rito. Ayan, may stand pa rin siya, nabubuksan pa rin yung stand niya. Okay, next guys, product natin is USB to C HDMI cable for Nintendo Switch. Ayan. So ang purpose itong cable na to guys, hindi nyo na kailangan gamitin ang inyong mga Switch dock. Kasi nga, di ba, medyo, medyo malaki at minsan kasi medyo hassle mag-connect ng
dock, for example, magre-record ka or magre-live ka using OBS. So, ito mas simple. Tsaka yun nga, kunyari, yung mga dock nyo nawala or nasira. So, ito yung pwede nyo i-replace. Mas mura din siya. So, ayan siya guys. Cute ng kulay kasi ano rin, Nintendo Switch din yung kanyang kulay, yung pinaka-design niya. So, itong dulo guys na Type-C sa ating Switch. Tapos yung kabilang side is naka-ano na siya agad. Ayan, HDMI na siya agad. Ayan guys, HDMI na siya agad. So, para direct na sa ating mga PC. So, using this cable, pwede mo na makonect ang inyong mga Nintendo Switch, makapag-record using OBS. Tapos, kailangan nyo rin to ng ano guys, kailangan din niya ng power. So, meron siyang port dito sa ilalim. Ayan, meron siyang port dyan guys. Kabitan ng ating charger. Kasi kailangan din po niya ng power para, ayun, makonect siya sa ating mga PC. So, very useful to sa mga nag-stream or nag-record. Product natin guys is wrist strap for Nintendo Switch Joy-Con. Ano to guys, para sa mga mahilig mag-ano yan, Just Dance, no? Para hindi mo na hawakan ang inyong mga Joy-Con, less hassle na to. So, gagawin mo lang is yung inyong Joy-Con, tanggalin natin. So, ang inyong ano guys, Joy-Con, connect nyo lang dito or iswipe nyo lang ganyan. Ayan. Ganyan yung tsura niya pag naka-connect na. So, kahit may ano, kahit may case yung inyong Joy-Con, pwede. Tapos, sa inyong mga wrist is kailangan nyo siyang ano, ganyan. Ayan siya guys. So, ayan ang kanyang tsura pag nakasuot, left and right. So, okay naman. Komportable naman gamitin. So, para pag nagsayo kayo, ayan, ang kanyang wrist strap. So, para sa mga Just Dance dyan. Natin guys, from Dobby ulit, controller racing wheel. Ayan. So, maganda rito, ano na to guys, 2 pieces. So, para ano na, pag mag-multiplayer kayo, pwede na kayong mag-ano, racing using this controller racing wheel. Ayan, so pag ganyan siya guys, so insert lang natin itong ating Joy-Con. Ayan siya guys. So kung makikita nyo, ayan, ito yung pinaka-trigger niya. Sa kanyang itsura, cute na cute ng ating mga Joy-Cons. Racing wheel, ayan. So pag aalisin nyo guys, kailangan nyo lang ano, meron siyang ano rito, meron siyang parang curve. Kailangan nyo siya lang dukutin mo lang pa ganyan. Yan. Next product natin guys, yung iPega Gladiator joystick for Nintendo Switch. Ayan. Okay. So, inside the box meron siyang user manual. Tapos, ito na guys yung ating iPega Gladiator game joystick. Ayan. Ang kulay, ganun din guys. Red, blue, black. Ayan. So, kailangan mo lang guys na i-connect ang ating Nintendo Switch sa pinaka Type-C port niya. Ang maganda rito guys, hindi nyo na ito kailangan i-charge kasi kukulang siya ng power sa inyong mga Nintendo Switch. Yun. Napakadaling ilagay. Tapos, pag kinabit nyo siya guys, meron siyang ano dito, LED na ilaw kung saan, ibig sabihin, connected na siya, binabasa na siya. So ayun ang kanyang itsura guys. Yung likod niya. So, maganda to guys sa mga fighting games. Actually, gumagana rin siya guys sa mga ibang game. Kaya lang mahirap kasi yung buttons siya talaga for fighting games. Next sa ating product guys, meron po tayo ditong ano, ayan. Proteus 3-in-1 Joy-Con Grip. So, inside the box guys, meron siyang kasamang user manual. Kasi ito na guys yung ating Joy-Con Grip. May itsura na guys. Okay, so ito yung una. So, pag maglalaro kayo ng ano guys, ng inyong mga Nintendo Switch pero gusto nyo naka Joy-Con grip, ayan. Ngayon yung una niyang feature. Ayan guys, naalis siya. Yung pinakagitna guys, alisin nyo siya. At yung pinakagitna niya, diba? Ayan. So, alisin nyo yan, tapos pwede siyang naka-grip sa inyong Nintendo Switch. Ayan. Ganyan siya.
Kasi di ba ang ating mga Nintendo Switch is maninipis or makitid, no? So walang grip. So with this product, pwede yung gamitin siya as grip. Ayan. Ito yung pangalawang feature niya. Ayan. So kapag gagamitin nyo guys sa may smartphone, yung pinakagitna, alisin nyo, ganyan siya. Tapos, gagawin nyo siya pa landscape. Diba kanina pa ganyan? So, gawin nyo siya pa ganyan, pa landscape. Tapos, may rubber dyan para hindi magasgas ang inyong smartphone. So, kukunik nyo lang pa ganyan sa likod. Yan. Ayan siya guys. Ganyan siya. Itsura niya pag pang smartphone siya, no? So, gagawin nyo, na-stretch siya. Para magkasya yung ating smartphone. So, ganyan magiging itsura niya guys. Ayan. Pag naka-connect na sa inyong smartphone. So, working po siya sa mga ayan, GTA, Little Nightmares, Hitman, sa mga controller supported na mga games. Kasi ito na sa inyo guys, yung iba ko nabili sa Shopee, no? So, nabili ko na kasi before pa, pero isa to sa paborito kong lagay na aking Switch kasi yung pinaka-ibabaw niya tsaka ilalim, metal siya. Ayan. So, kahit nasa bag siya guys, kahit maipit, hindi maapektuhan ng ating Nintendo Switch. Ayan. Isa to sa paborito kong pouch. Ayan. Parang, hindi ko maano kung metal o ano yung ibabaw niya. Ito, isa sa paborito kong bag na for Nintendo Switch din, no? So, ayan, kulay black siya. May nakalagay lang guys na Nintendo Switch. Ayan. Kasi may mga bag na ako dati ginagamit, kaya lang hindi ganun ka-fit yung ating Nintendo Switch. So, ito guys, pahaba siya, talagang saktong-sakto. Tapos, inside this bag guys, meron siyang sa loob, divider. Kumbaga, nakaharang sa gitna para siguro sa... For example, magdadala po kayo ng cellphone tsaka Switch. So, magkahiwalay sila, hindi sila nagbabanggan or nag-ano yung screen. Tapos, inside this bag, meron pa siyang kasamang ganito. Lagay ng mga game card. Ayan. So, goods na goods to pag mag-travel kayo. Dalangin yung Switch, cellphone at yung mga ibang gamit. Kasyang-kasya rito sa bag na to. Tapos, share ko na rin guys itong dalawang ating controller na to. This is Mashinic wireless gamepad. Gusto ko to kasi all to guys, parang all around. Pwede ito sa Android, sa Switch, sa PC. Ayan, itong dalawang controller na to. So pag binuksan niyo yan guys, may RGB yan. Ayan, no. Poging-pogi ng inyong controller yan. As yung isa, may RGB rin pero lang, kaunti lang isa-isa. Ayan. So, itong dalawang controller na to guys is bigay ng Mashinic. So, ayan. Ito yung ginagamit ko pagka, for example, naghahanap ko ng additional controller for inyong Switch. So, ito yung marirecommend ko sa inyo. Mashinic wireless. So, dyan po natatapos guys ang ating unboxing sa review ng ating mga products for our Nintendo Switch, no? At syempre, maraming salamat mga sir sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please like, share, and subscribe para mas marami pa tayong videos na abangan. God bless mga sir and peace!